Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, 3 NPA patay, 4 na sundalo sugatan sa magkasunod na enkwentro sa Escalante City, Negros Occidental. Pahayag ng China sa pagtaboy ng barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa Scarborough Shoal, binweltahan ng Philippine Coast Guard. 35 million pesos sa deportation process ng POGO workers ginastos ng pamahalaang Pilipinas. At vote counting machine contract para sa 2025 elections nasungkit ng Korean firm Miro System. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. 3 mga miyembro ng New People's Army o NPA ang napaslang habang 4 na mga sundalo ang sugatan sa magkasunod na mga enkwentro sa pagitan ng tropa ng 79th Infantry Battalion at remnants ng dismantled North Negros Front sa Escalante City, Negros Occidental. Sa report ng 79th IB, 3 beses nang nakasagupa ng militar ang mga rebelde simula pa kahapon, February 21. Hinihinalaan nakasama sa grupo ng mga rebelde ang civilian killer na si Arnel Tapang alias Kadjo na may 1 milyong pisong patong sa kanyang ulo. Muli ring nagpahayag ng pagkondena sa Escalante City Mayor Melesio Yap Jr. sa CPP-NPA bilang reaksyon sa kasalukuyang nangyayaring karahasan sa syudad dahil sa mga rebelde. Binweltahan ng Philippine Coast Guard o PCG ang pahayag ng China kaugnay sa umano'y pagtaboy ng China Coast Guard o CCG sa barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa Scarborough Shoal. Sa post sa X ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, sinabi nitong patuloy pa rin nagpapatrolya sa katubigan ng Bajo de Masinloc ang BRP Datu Sanday upang siguruhin ang seguridad ng mga Pilipinong mangingisda sa lugar. Saad niya, inaccurate ang paratang na ito ng China dahil lulan daw ng nasabing barko ang ilang mga miyembro ng media na makapagsusuporta sa kanilang pahayag. Ngayong araw, iniulat ng isang Chinese state television na itinaboy daw ng CCG ang BFAR vessel na umano'y illegal na nang himasok sa karatig na katubigan ng Huangyandao o Bajo de Masinloc sa South China Sea. Aabot na sa 35 million pesos ang ginastos ng bansa para sa upkeep, detention at flight cost ng mga ipinadeport na sangkot sa illegal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Ngayon ding araw, February 22, nasa 43 Chinese national at isang Vietnamese ang ipinadeport ng gobyerno kasunod ng kanilang pagkakaaresto noong Oktubre ng nagdaang taon. Ayon kay Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC Undersecretary Gilbert Cruz, ito na ang ikalimang batch ng foreigners na ipinabalik sa kanilang bansa dahil sa paglabag sa immigration laws ng Pilipinas. Ibinigay ng Commission on Elections o COMELEC ngayong araw ang 17.9 billion pesos contract para sa mga gagamiting vote counting machine sa 2025 midterm election sa South Korean firm Miro Systems. Saad ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, mayroon pang karagdagang contract negotiation na magaganap matapos ibigay ang kontrata sa Korean firm. Nilalayon ng COMELEC na kumuha ng 10,000 vote counting machines na may budget na 155,000 pesos per unit. Ayon kay Garcia, 149,000 pesos per unit ang offer ng Miro System. Maliban sa vote counting machines, kasama sa lease agreement ang ballot boxes, papers, pens, laptops, printing services at iba pang necessities sa pagsasagawa ng eleksyon. Para sa Kidlat News Update, Renzo Linon, nag-uula. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.